Sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Bulletin, DND emboldened by Marcos rhetoric declares Filipinos won't yield to Chinese intimidation. So makita ninyo mga kababayan na importante ang totoong strong leadership ng isang Pangulo po. Kasi bilang isang Pangulo, dapat nakikitaan ka ng mga subordinates mo ng tatag at tapang. Yung totoong tapang po, hindi yung tapang po sa pananalita lang. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hindi pinapakita sa kanyang mga actions at decisiveness. Pag gano'n ang isang leader po, nagra-radiate po siya sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga opisyal, sa kanyang mga generals, at ibinibigay nila yung kanilang buong suporta. Kasi nakikita nila ang totoong tatag ng isang leader na may totoong paninindigan mga kababayan para ipaglaban po yung tama. Ganon ang nakikita sa ating Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang mga subordinates, ng kanyang mga opisyal mga kababayan. Kaya sabi rito, yung Department of National Defense natin, na-embolden sila dahil sa tatag ng paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos to defend our country, our territory, our sovereignty laban sa aggression ng China po dito sa atin. Hindi tulad nung past administration. Ang maririnig po ninyo sa dating Pangulong Digong, tapang po sa pananalita laban sa mga Filipino. Ang tinatakot niya yung mga Filipino. Paano maninindigan para sa ating bansa yung mga Filipino na yung mismong leader natin, yun ang nananakot? Di ba po? Tinakot tayo ng China sa pamamagitan ng pag-flex ng kanilang military muscles. Tapos, yung ating leader mismo, siya yung nagpapalaki ng takot. Di ba? Minagnify pa niya yung pananakot ng China sa atin, minagnify ng ng dating Pangulong Digong. Di lalong naintakutan yung mga Pilipino. Pati tuloy yung ating armed forces, bumahag yung buntot. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Kasi yung kanilang commander-in-chief, mismo yung presidente, takot sa China. Saan ka pulutin yan? Eh, huwag kayong naniniwala doon sa mga rhetorics ng kampo ni yung mga taga Fenta Kingdom po, yung mga maisog leader nilang sinasabi po. That is just an empty rhetoric. Hindi man po totoong maisog. Ang ginawa nila, mga kababayan, ay karwagan. Kung buhay pa po si Bonifacio, baka pinagtatagpas na sila, mga kababayan, dahil sa pagtatraidor. Di ba? Pagtatraidor sa ating bayan. At mismo pang sila yung naging mga disipulo. Disciples of China, mga kababayan. Kaya mga kababayan, imulat po natin, imulat po ninyo ang inyong mga mata sa katotohanan. So yan ang sabi rito sa balita. Apparently inspired by the recent remarks of President Marcos Jr., the Department of National Defense said, Filipinos are not known globally as aggressors, but will not hesitate to take actions if the country's sovereignty is at stake. So dahil po sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nabuhay muli yung totoong pagmamahal sa ating bayan ng ating mga mamamayang Filipino. At nabuhay po yung tapang, mga matatapang naman talaga po yung ating mga kababayan. Paulit-ulit nating sinasabi, we are the land of noble heroes. Hindi natin inatrasan yung mga Kastila kahit matagal tayong sinakop. Kahit na yung mga Amerikano, di ba, may Filipino-American War. Hindi tayo nagpasindak sa occupation ng mga Japanese. During World War II, ipinaglaban natin ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Huwag nating paintulutan na masayang yung mga sakripisyo ng ating mga national heroes, mga kababayan. Pagkatapos ng to-make over as president yung mga Duterte na pinaniwala tayo na sila'y matatapang. Yun pa yung naging instrumento sa pananakot sa ating mga mamamayang Filipino. Tinatakot tayo ng mga Chinese, tapos sinabayan pa ni Mao Diggs yung pananakot sa atin. So as a result, pati yung ating armed forces, bumahag yung buntot. Di ba nakakalungkot? Buti na lang yung nanalong Pangulo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na isang sundalo. Sundalo na hindi mayabang po. Mahinahon magsalita, malumanay magsalita, pero may totoong paninindigan. May totoong tapang na hindi po dinadala sa yabang. Yan ang totoong leader, mga kababayan. Kaya sabi rito sa balita, in a statement on Good Friday, Defense spokesperson Director Arsenio Andolong echoed parts of Marcos' recent take on the escalating tension between the Philippines and China in the West Philippine Sea and criticized China's Ministry of National Defense, which warned that the Philippines is straying further down a dangerous path. So sabi po ni Andolong, China's Defense Ministry statement clearly reflects their isolation from the rest of the world on their illegal and uncivilized activities in the West Philippine Sea. So nakita ninyo, dito pinapakita, mga kababayan, ng ating Department of National Defense na hindi tayo pasisindak sa mga pananakot po ng China. Kasi alam natin nasa tama po tayo. Bakit tayo tama? Teritoryo po natin ang pinapasok nila. They have no business dito po sa West Philippine Sea, lalo na dito po sa Ayungin Shoal. Malinaw po na nasa loob siya ng ating exclusive economic zone.
At buong mundo, mga kababayan, nire-recognize ang ating right and sovereignty to the area. Kaya yung China po, nag-iisa man lang siya. Walang naniniwala po sa claim ng China, sa mga sinasabi po ng China. Never ni isang bansa sa buong mundo walang kumikilala at walang naniniwala. Ang naniniwala lang po si Mao Diggs at ang kanyang tropa. Kasi nga po, malinaw na mga disipulo po sila ni Xi Jinping. Di ba? So by 2025, 2028, boboto ninyo? Iboboto ninyo yung mga disipulo ni Xi Jinping dito sa ating bansa? Mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. So sabi ni Andolong, the world has seen and knows that the Filipino people are not aggressors. We will never seek a fight or trouble. Hindi po tayo nakikipag-away. Tayo dito, ipinaglalaban lang po natin kung ano yung tama. At malinaw na ang tama po ay nasa ating panig. Kasi atin po ito, the West Philippine Sea. Tayo yung binubuli, tayo yung sinasaktan, tayo yung binibiktima nila. Tayo yung gustong sakupin ang ating territory. Kasi sila nga po ang pumunta rito. Hindi man tayo ang pumunta sa kanila. Sila yung pumunta rito po. Napakalinaw. Wala man sila po dyan nung mga panahon. Napakalinaw po, mga kababayan. Kaya as stated by the President, neither will be cowed into silence, submission, or subservience. We do not yield. We are Filipinos, sabi po ni Andolong, as he echoed the parts of the statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, batay po sa mga aligasyon ng China, according to the Chinese newspaper Global Times, Chinese Ministry of National Defense spokesperson Wok Yan blames the Philippines harassment and provocations as the immediate cause of the recent escalation of the South China Sea issue. Tayo daw yung nangaharas. Kitang-kita doon, mga kababayan, sa video, napakalinaw po, and it is recorded po siya by the mainstream media. Napakaliit ng ating bangka na ginagamit sa resupply mission para magdala ng pagkain po at tubig sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Dalawang napakalaking Coast Guard vessel po, pinagtutulungan pong binubomba, mga kababayan, yung wina-water cannon, yung ating supply vessel. At kung hindi sa galing ng ating mga members ng Philippine Navy, baka nawasak na po yung wooden vessel na gamit po. Kasi makikita po ninyo kung paano sinasalpok. Binablock mismo, mga kababayan, yung daanan. At sabay bomba ng tubig ng magkasabay ng dalawang higanting Coast Guard vessel ng China. Nakita ninyo yan, mga kababayan? Ayan. Yan, mga kababayan, yung supply vessel natin, Yun ang Chinese, Coast Guard, napakalaki na barko. Yung isa nandito, sabay na binobomba ng water cannon. Kung hindi napagagaling ng ating mga Philippine Navy men, malamang nalubog yung ating wooden boat, mga kababayan. May tatlong ang nagka-injury sa kanila. Muntik-muntikan ng mamatay, mga kababayan, sa ginagawa nilang water cannon attack. Nagkasira-sira po yung mismong supply boat na ginagamit po. Ganon ka-violente. Pero tingnan ninyo, gumanti ba tayo po? Pinakabantay yung ating Philippine Navy. Pati yung Amerika nakabantay po. Inihintay lang na umatake sila gamit yung live bullet. Takot naman po sila na umatake because they know it will trigger the Mutual Defense Treaty. At kukuyugin sila, mga kababayan, ng buong mundo. Pero ang sinasabi, mga kababayan, ng mga disipulo ni Xi Jinping dito,
na mga politiko po, di ba na niya sasaklolo yung Amerika? Patihan niya yung mga kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga leaders ng iba-ibang bansa. Hindi man na niya yan tutulong. Kung yun ang paniwala ninyo, di subukan ninyo gumamit ng mas malala pa sa water cannon. The fact na hindi kayo gumagamit ng sobra pa sa water cannon, nangangahulugan po na takot kayo. Huwag kayo nagpapaniwala dito sa mga Chinese. Santambak po yan ang mga duwag. So binabaliktad tayo ng China. Tayo yung aggressor. Tayo yung nanggugulo. Tayo yung nagpo-provoke sa kanila. Pero sila yung pumunta rito sa atin. May ganun pala. Kaya walang maniwala sa kanilang narrative, mga kababayan. Other than si Mao Diggs po. So sabi rito, it is straying further down a dangerous path. The Chinese side will not allow the Philippines to act willfully, Wu quoted as saying. But documentations released by the Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard showed otherwise, as Chinese vessels have been performing dangerous maneuvers using water cannon and military-grade laser and harassing Philippine vessels in different parts of the West Philippine Sea. Nakadokumento po. Pagkatapos sasabihin nila yung video na recorded by our Philippine media. Hindi lang po media ng Pilipinas. May mga naimbita pang mga foreign reporters. At hindi lang yan. Recorded din po ng Amerika via satellite. Kitang-kita sila yung umaatake. Sila yung nanghahara sa atin dito. All the aggressions, according to Andolong, showed Beijing's inability to conduct open, transparent, and legal negotiations. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, countermeasures anya will be implemented by relevant national government agencies and instrumentalities in response to the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by the China Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Hindi niya sinabi, mga kababayan, kung ano itong mga countermeasures. At sabi din ng ating Pangulong Bongbong Marcos, habang ginagawa ito ng China sa atin, kausap na rin niya yung mga bansa sa buong mundo. Discussing ito pong walang tigil na pangwawalang hiya sa atin, aggression ng China dito sa West Philippine Sea. So, antay-antay lang po tayo, mga kababayan, at habaan natin yung pasensya para yung mga actions natin tama at naayon po sa batas. At halimbawa man, magkagulo-gulo ang mundo, what is important, mga kababayan, is yung mga actions natin, counter actions, tama. So buo yung loob natin na kahit anong mangyari, tama yung ating pong ginagawa. Pag tama po yung ating ginagawa, kaya mong itaya yung buhay mo. Kasi prinsipyo ang ipinaglalaban natin. Kaya mong magsakripisyo ng iyong buhay. Ganon ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Pero kung alam mong mali yung ginagawa mo, diba, may mental reservation palagi doon. Magdududa ka sa iyong mga aksyon na gagawin. Kasi alam mong mali. Kaya po ang ginagawa ng China, nilalaso nila ang isipan ng mga tao. Lalo na po tayo rito, using their disciples na mga politiko na hudas dito sa ating bansa para pagwatak-watakin ang mga mamamayang Filipino. Divide and conquer po ang kanilang strategy. O ngayon, doon sa statement, mga kababayan, sa isa sa mga disipulo ni Xi Jinping, nag-react sina former Senator Trillanes saka si Laila de Lima. Ito po yung reaction ni Harry Roque muna. Pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tubig lang talaga at pagkain lang ang dadalhin doon sa Sierra Madre. Pero ang reklamo ng China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan noong nakaraan. So, kinonfirm ni Harry Roque, nilaglag niya mismo yung kanyang amo
Hinudas na rin. Pare-pareha sila hudas eh. Yung dating Pangulong Mao Diggs, hinudas tayo. Nakipag-compromise, nakipagkasundo. Sabi nga ng isang netizen na nag-react, ang ganyan anya, that is not diplomacy. Yung makipagkasundo ka with secrecy anya, that is not diplomacy. It is treachery. Pag-traidor. Ganon din mga kababayan yung sabi ni dating Chief Senior Associate Justice Antonio Carpio. Trinaidor po yung ating bansa, yung ating mga mamamayang Filipino. Hindi niya yan diplomacy, sabi ng isang netizen. Tama po yun. So sabi ni Trillanes, inamin na niya ni Roque na si Duterte ang may deal with China. WPS, China na rin ang nauna na nagsabi na may agreement sila with Duterte na hindi ayungin ang BRP Sierra Madre. Dami nyo talaga na budol. You see, mga kababayan. Sabi naman po ni Laila de Lima, ayan po. Roque's revelation that Duterte had a gentleman's agreement with Xi Jinping not to repair BRP Sierra Madre 2 years after leaving Malacanang only shows the duplicity of the past administration because of the fact that the agreement was kept secret from the public. Kaya sabi po ni De Lima, si President Bongbong Marcos anya not bound by Rodi Duterte's deal with China. Para niyang nilista sa tubig. Verbal agreement po, nakipag-gentleman's agreement, yung loko. Bininta po tayo mga kababayan. So hindi niya hindi bound by the gentleman's agreement sealed by his predecessor with China, which involved not undertaking any repairs of the grounded BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. Kasi nga po mga kababayan, atin po yung territory, so pwede nating gawin ang kahit anong gusto nating gawin. They have no business na mangialam po sa ating kung anong dapat gawin po natin. Kahit mag-position po tayo ng mga nuclear armaments dyan sa Ayungin Shoal, pwede nating gawin. Ang buong bansa tatadi natin ng mga nuclear weapons. Walang paki dyan ang China. Kasi kalupaan po natin. And that is for our defense. Tama po? Bakit tayo ba nangingialam kung anong gustong gawin nila sa China? Di ba hindi? Kaya sabi ko sa inyo, itong mga ginagawa po ng China na nakikipag konsabahan, lalo ini-influence yung mga politiko, huwag kayong pauto po dyan. Kasi ang purpose nila palawakin ang kanilang influence at sakop. Creeping invasion po ang ginagawa nila. And they are actually using pati yung kanilang culture. Yeah, di ba, many times sinabi ko sa inyo, huwag na kayong makisali po sa kongiwatsay. May sarili na din po tayo na Happy New Year. Di ba? Pagdating ng Pebrero, nakikisali pa tayo sa Chinese New Year. Bakit? Mga Chinese ba kayo? We are Filipinos. We have our own celebration of the New Year na ino-observe sa buong mundo. Makontento na po tayo sa ganon. Paturo Chinese New Year pa kayo? Hindi ba ninyo alam na ginagamit nila yung kultura nila para i-influensya po ang mga tao sa buong mundo? Kaya nga nag-put up sila, nagtatayo sila ng mga Chinese community, mga Chinatown. Malamang sa malamang in the future po, i-claim nila na territory na nila yan. Tingnan mo yan, Chinatown, kita ninyo lahat ng mga characters, nakikita ninyo, nakasulat sa Chinese. Aminaan niya yan. Ganon sila mga kababayan mag-isip. Paglipas ng mga panahon, ito anya yung mga marker namin dito. Patotooan niya na ito okupado namin matagal ng panahon. Di amin ito. Di ba? Citing history.
Wag po kayong paloloko sa kanilang scheme. That is their scheme, mga kababayan, sa tagal ng panahon. Kaya nga po, malaki yung kanilang bansa. Kailangan nang i-promote natin sarili din nating sarili din nating kultura. Ganun po. Nakikipagsayaw-sayaw pa kayo ng mga dragon dance. Tuwang-tuwa naman kayo. Inuuto kayo nila para maging sympathetic. O tingnan ninyo nangyari. Napakarami na mga Filipino ang sympathy, hindi sa ating interes. Ang sympathy, mga kababayan, sa mga Chinese, pati yung Vice Presidente, ang mensahe po, Mandarin na po. Kaya pag niluklok ninyo si Inday as President, ang sona po, Mandarin na po. Ganon, mga kababayan. Malamang anya ganon na Mr. Maravillas ang mangyari. Mas concerned pa siya sa China kaysa sa ating mga mamamayang Filipino. Wala siya, zero statement pagdating sa issue ng China. Tapos sasabihin ni Pulong, hindi yan trabaho niya. Trabaho niya ng DND, trabaho ng Chief Architect of Foreign Policy, trabaho ng DFA. Bakit yung hindi niya trabaho? Nagpalabas na yan ng statement. Yung mag-defend kay Kibuloy, abogado ba siya ni Kibuloy? Di ba? Lahat ng issue pinangkikialaman niya, pati yung presyo ng mga bilihin, DTI yung may trabaho niyan, pinangingialaman niya. May statement siya doon. Pero pagdating dito sa issue ng China, wala siyang statement. Kaya sabi po ni Dilima, regardless anya, BBM is not bound by such a secret agreement. A president cannot be bound by agreements secretly entered into by a predecessor for the simple reason that he has no way of complying with an agreement that details of which are subject to the recollection of those who knew about it and therefore are highly unreliable. Parang utang lang yan na nilista sa hangin. The former senator said China should have known that the agreement with Duterte was useless because he is definitely no gentleman. Because ang gentleman's agreement heavily relies on the integrity of the parties as the name implies. Hindi man niya gentleman si Digong. At yung mga statement ni Digong po, hindi mo man nga mapangawakan kasi pabago-bago. Parang bagyo. Pabago-bago ng direksyon. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.